Okay, salamat. Salamat sa Ginoo. Amen. Okay, salamat nga niata sa tigumanan karon. Amen. Okay, ato ding i-welcome no ato ang bisita missionary Kahuan, missionary to Bali, Indonesia. Palihog tindog. Ato siyang welcome palihog. Ato siyang i-pray no. Actually mo hatag siyang testimony after sa preaching. Kay kung sayo-sayo pa niya siya kanina, siya ang tayo mag-preach, pero anyway, sige lang. Karong hapon po, natay missionary po, nga si Pastor Ponce, iyang anak. Okay. Kumusta mo? Buhay pa mo? Buhay nga nag-smile? O buhay pero wala na smile? Ningon si Pastor de Salva ko, Pastor, unsa may sekreto nga nung taas gyud mong kinabuhi? Siya dong, number 1, tulog sa iyo. Then ikaduha, kinahanglan insakto ang imong pagkaon. Kaugutan dong. Then ikatulo dong, unsa man siya nga katawa. Pero siguro abe ang kanang walay tao ha. Kaya basta ikaw rin isa nagkatawa niya. Praise the Lord, amen. Salamat sa Ginoo buhay pa da, amen. Salamat nga wata sa ICU, wala ta sa ospital. O salamat nga niyata sa balay tigumanan. Muna nga ayaw mo kusmod-kusmod dere. Basta mag-kusmod ra ba dere, then makuha mo sa kamera, narabay kamera ng libot-libot dere oh. Na, maplas gano'n naong dia. Ay mo tulog-tulog dia ba? Bitaw. Salamat sa Ginoo. Pamalandong tas pulong sa Dios. Amen? Okay, manindog tang tanan palihog. Kuya Rabani. Niata diri mga kaigsunan kay maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Mangutahan na sila. Asa man ang Ginoo, Pastor, na? Ang pulong sa Ginoo na diri sa Bible, gisulat ni aron atong mapamalandungan. So atong ablihan tong Bible sa book of 2 Timothy chapter 3. Manindog pa atong basahon palihog. Dunganon natong basa ang 2 Timothy chapter 3. Salamat sa Ginoo nga makabasa pa ta. Amen. Ang uban din nakabasa. Okay, ato basahon verses 1 to 5. Sabi na mo, kung magbasa gani mo, ayaw mo luyag-luyag basa. Kanang kusgon yung basa nga, doon ay kusog. Amen? Dili kay, this know also that in the last, iyak istanan. O pagalit pagbasa, katulgo na. Okay, atong basahon ni. Verses 1 to 5 together. Atong basahon, ready, go. This know also that in the last days perilous times shall come. Men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Pray that. Thank you, Lord, sa imong pulong. Lord, bless ang minsay gamit ay mong lagad in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, baliw mo lingkod. Mga kaigsunan na itong isigutan karon mga kaigsunan, how to live or living in the last days. Unsaon na to pagpuyo niining katapusang mga adlaw. Kung mayong kalitag living in the last days, meaning hapit na bubalik si Jesus Christ. Ang buhat pasabot, hapit na ang rapture.
Sabot mo rapture, dire raptor ha, rapture. Abot ba sabot sa rapture, mubalik si Kristo diha sa panganod, ang tanang Kristohanon o tanang tao nga nagdawat ni Kristo nga iyang personal bugtong maluluwas nga gipuy-an sa balang espiritu, muna'y kuhaon sa Dios. Katong mga believers, mga nagtuo ni Kristo. Then kuhaon na siya, nigtingog sa trumpet, sa diyang mutingog ang trumpet, ang mga nangamatay, ang mga lawas nga nangamatay, ang mga lawas nga nasmiteryo, unya muna to sila bangon. Dahil kita ang mga buhi, ang atong lawas nga madunoton, kining lawasa, ilisa naglawas o dili na badunoton, ugunya kauban tangatos Ginoo, muna gitawag og rapture. So, after that, 7 years tribulation, ang mga nahabilin, katong mga tao nga wala motuo ni Kristo, mahabilin to sila diri sa kalibutan. O mag-suffer or mag-anto sila sa 7 ka katuigan, 7 ka tuig. 7 years tribulation. Dayon, muhari si Satanas, o ang ilahang pangulo sa tibok kalibutan, mao na si Antichrist. So, pero kitang mga Kristohanon, naatang ato sa langit kuhaon tas Ginoo. Amen? Aron dili ta maapil sa iyang kapungot. Mo na importante kayo kung ang inyong mga loved ones, inyong mga apo, mga igsuon, sulti gyud ninyo sa libreng kaluwasan karon. Ang kaluwasan libre pinaagi ni Jesus Christ. Nga di madawat lang nato pinaagi sa pagtuo sa diyang mituotan nga si Kristo mao'y atong manluluwas. Ug ato siyang gitihuan sa kinasing-kasing gyud nga pagtuo. Dili taphaw nga pagtuo, kundi tininuod gyud nga pagtuo. Amen? So, living in the last days, matod ba sa Bible nga itong gibasa karon mga kaigsunan, this know also, kinahanglan ninyo ning mahibaluan, this know also that in the last days, perilous time shall come. The word perilous means dangerous. Dangerous time. Usa ka panahon. Karong panahon na mga kaigsunan, naanatas kuyaw nga panahon. Dili enjoyable nga panahon. Paminaw mo, mga Kristo, paminaw mo, kontrolahan ninyo ang inyong mga apo, mga anak sa paggamit sa mga computers o sa mga gadget. Kay kuyaw na kayo, naka-witness ko, nakita yung estudyante na sa isi. Bisa kung saan og badlong, magsiga, duha na good be kabog nagbadlong. Oy, mister, oy. Apit dili na niya nakopya na niya diha sa mga games. Bisa kung saan na mo di, burayog gidi mo niyan. Ano po? Ano ba? Kuyawan. Amo sa una karate raman to pinando po mo to nga mo jig. Karon lahi na mga ilaha. Katawas Brother Milby, no? So, ang point mga kaigsunan, pantay mo in the last days. Amot lang. Perilous time shall come. Nga naman, for men shall be lovers of their own selves. Ang ilang higugma, ilahan na lang yung kaugalingon. O nang nauso na rong selfie. Lovers of their own selves, covetous. Sige pa mga ibog unsay boasters, meaning hambugero, proud, blasphemers. Tiyaw mo na daghan po mulaik ni Kibuloy pag-ingon ni Kibuloy nga ako ang tag-iya sa inyong mga kalag. Wabo mo kibalo nga sa dihang namatay si Dolphy, sa dihang namatay si Robredo, ni agi sa ako Ang mga daghang pong mga tao po nga, hindi pagsad. Karon daghang kayong mga baptist ni simpatize ni Kimbuloy dito. Ang boton sin nasuod sa lang uto. Napa mo diya?
We are in the last days. Blasphemers. Blasphemy nang gihibuhat ni Pastor Kibuloy. Tiya mo na, yung kamong tanan, buagi mo na go. Masa man siya, Ginoo? O Ginoo pa siya, kung di man siya magpakita. Iwayaw na ipalib, wala. Wala. Tugpa na po siya dito. At least di siya brakpan. Agad, ipakita sa Ginoo. Ipakita sa mga tao nga si Kibuloy, tao gyud, dili gyud siya Ginoo. Without natural, unthankful, disobedient to parents, unthankful, unholy, dili na mga balaan, without natural affection, wala na insaktong mga pagbati, truth breakers, dili na mutuo sa mga sabot, truth breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, traitor. Kasabot mo sa traitor, kanabang mabudhion, kanang saan ni pagbinisya. Kaya na mo binisya, mabudhion ka. Di man masabtar ng word nga mabudhion. Dili mo sanang sa sakto binisya ana. Robert kanang modern ba nga binisya? Murag gyapon traidor. Di gyapon mo kasabot sa nang traidor. Basta muna na, yun siya, truth breakers, false accusers. Bisag, nagbuhat kag maayo, giakusar gyapon ka nga dili maayo ang imong gibuhat. Incontinent person, despisers of those that are good. Ang point mga kaigsunan, ni anatas kalatpusang mga adlaw nga di takasabot. Away sa igsuon, mga igsuon mag-away, ang papa ug mama, mga anak o mga anak o ginikanan kontra labaw ng silingan. Di ba? Di na silos-silos. Paminaw mo mga managsuon, dili mo magsilosay. Natural na mo na Kristohanon man ta mga kaigsoon kinang kabalutang mo paubos kay kabalutag unsay righteousness. Dili na magpareha sa mga unbelievers. So, the Bible says, we are now in the last days having a form of godliness. Purma nga Dios nun, tanaw na simbahan Dios nun jud kayo. Pero dili dahi Dios nun, yawan noon dahi. Having a form of godliness but denying the power thereof. Ugon niya, ningon si Paul siya, from such, turn away. Meaning, kitang mga Kristohanon, dili ni nato buhaton ning mga buhata nga gibumension gikan sa verse number 1 hangtod sa verse number 4, dili ni nato buhaton. Turn away. Ayaw mo ana. So, unsa may atong buhaton dahil nining mga katabusang nining last perilous nining makuyaw nga panahon mga kaigsunan. Namuwan atong buhaton mga kaigsunan, we need to feed. The word feed, ako lang ibutang na we need to feed ourselves with the word of God. Atong pakanoon ang ato ang kaugalingon sa pulong sa Dios. Mga kaigsuunan, pabinaw mo, way laing kusog sa atong Kristohanong kinabuhi, nga diin makigbugno tas tong kaaway, way laing kusog, dili ta magkuha kusog gikan sa pulong sa Dios. Karon kun wa kay basa-basa og Bible, wa kay meditation sa Bible, mga kaigsuunan, asa man ka magkuha kusog? Usaon man niyo pagingon nga delight thyself. Usaon ni pag-comfort ang imong kaugalingon kung wa kay pulong sa Ginoo. Late pa ka sa Sunday school, di pa ka musimba pagkahapon, di pa ka mapil wisdom meeting, wa pa kay basa-basag Bible. Usaon na lang na nimo ang imong Kristohanong kinabuhi nga way kaon. About we need to feed ourselves with the Word of God.
Yung sa Bible, study to show thyself. Sa 2 Timothy chapter 2, verse number 15, study to show thyself approved unto God, which is 2 Timothy chapter 2, verse number 15. 2 Timothy chapter 2. Study to show thyself approved unto God. Study. Balag dili mo Bible student, bisag dili mo pastor, basa mo Bible. Kumay mo naamoy Bible study. Ikaw mismo ang mag-study sa Bible. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Peter chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse number 2. 1 Peter chapter 2, verse number 2. As a newborn babes, ingon sa bag-ong na tao nga bata, desire the sincere milk of the word. Kinahanglan na akay kagutom sa pulong sa Dios. Nga naman, arong ka mutubo. Ang Kristohanon karon, daghang Kristohanon karon mga kaigsunan nga nagbibiron paghihapon, wa gyud mutubo. Ug matod pa sa kapastor, dugay na kayo nga dugay na kayo nga Kristohanon pero nagbibiron paghihapon. Ang kapait, ang sod sa bibiron dili milk, kundi tanduay pagyud. Napa mo diya? Uy, paminaw mo. Tanawa ko ng imong kaugalingon, unsa ka nga stage karon sa baby, sa imong Kristohanong kinabuhi. Baby stage? Di pa gani ka kadumdum sa simbahan gani, bata pa yung Kristohanong kinabuhi nimo. Ug dalo pa gani ka, baby pa di bata pa yung gihapon ka. Ug wa pa kay nasulwining, wa kay nakabig nga kalag mga kaigsunan, bata pagyug gyapon ka, wa pa man kay production, wa pa kay bunga. Ang pangutana, gano sa ambang ka magpabilin anang imuhang imong stage nga wa pa gyud kay bunga sa imong Kristohanong kinabuhi. We need to feed ourselves with the word of God. We need to read the Bible. Kinahanglan mag-study na kay schedule sa pagbasa og Bible. Kinahanglan you need to study the Bible. We need to meditate the Bible. We need to apply the Bible. Amen? Bulan ninyo. Verse number 2, mga kay sunod na number 2. Not only we need to feed, we need to fear the Lord. Sunod, fear. Doon na tayo kahadlok sa Diyos. Karong panahon na mga kaigsunan, wala na'y kahadlok sa Diyos. Young people, paminaw mo, once gani, wa na mo'y kahadlok sa Diyos, ang inyong ikahadlukan, parents na ninyo, pagkalitpat sa inyong parents, mga kaigsunan, naalalain mo'y lahing nga buhaton ninyo. Sad to say, subo kayong pamalandungon, mga dili tanan mga young people. Daghang mga young people nga rebelde sa ilang parents. Magbuot na mo. Young people, pamina mo. Respetare ninyo ang inyong parents. O unsay ilang gidili. Para na sa inyong protection. Pero unsa man pagrespetar ninyo sa inyong parents nga wa man mo'y kahadlok gali sa Ginoo. Di gali mo mahadlok sa Ginoo nga gamahanan ng Dios inyong pakang mamagpapa. Di gid mo mahadlok sa inyong papagmama nga naman wa man mo'y kahadlok sa Ginoo diha sa inyong kasing-kasing. Fear the Lord. Proverbs chapter 9 verse number 7. Proverbs chapter 9 verse number 10. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Daghang mga people karon walay mga wisdom, or daghang mga Kristiyano walay wisdom. Tiyaw mo na, inon lang sa text. Inon lang dahil ka, I love you. May I love you too. O sige, mag-aabot ta dihan lugar ra. Wala na, nag-check-in na dayon. Wala na, naburusan na dayon. Pagkaway kaalam. Uy, yung people paminaw mo, uy. Ayaw i-surrender na yung flag diha.
Kamu pong mga lalaki, bura mo niya ini kaburo sa na, usama na niya be. Kaulag ra inyong giapas. Ang iyong gihuna-huna, karon ra gyud. Ang ugma na, after 9 months, after pila ka years, ang parents ana, ang brother ana, inyo lagi huna-huna, ang inyo kanara inyong gihuna-huna. Why? Nga nang yunana ang inyong attitude? Because wala mo'y kahadlok sa Ginoo. O wa man mo'y kahadlok sa Ginoo, wala gi mo'y wisdom. Wa niyo gitan-aw ang inyong ugma. By God's grace, mga kaigsunan, ako niagi manggong young people, pero never jud ko nang hilabot ko sa akong uyab. Makaingon jud ko, more pa makaingon ako. Ako yung gitimanan. Wa man ko'y Bible sa una. Ako yung gitimanan sa akong papa. Ningan siya, kung manghilabot mo babay, unya, magkagpagburos mo, tanawa lang ng inyong uyuan. Kaya akong uyuan, gwapo mo tong uyuan. Nakapaburos ito sa Katmon, nilayas siya padong sa Lugait, nakapaburos na po siya, nilayas na po siya dito sa Aurora. Mga kaigsunan ni ko, ako nang ilabtan ni kong uyab, asa mo kumulayas? Ngawa mo kay kaplite. Kapa mo diya? Gingan lang ko sa kong uyab nga, kanas puntiliyas, bayot na. Kubahala mo diya. Ako lang panitimanan, ako lang itanaw akong ugma. Hoy, pamila mo, tanawa po niyo yung ugma, oy. Fear the Lord, kahadlokin niyo ang Diyos, mga kaigsunan, tungod kay kung doon na mo'y kahadlok sa Diyos, mahadlok mong mubuhat og daotan. Nga nung ingon na alang inyong kinaiya, wa mo'y kahadlok sa Diyos. Ang pangutana, ganun sa apa man mo mahadlok sa Diyos? Ganun sa apa? Sadang daghan na kay mong nahimong asa, daghan na kay gubot ang iyong pamilya, ning miserable ang imong kakaulingon, unya na ka mahadlok sa Dios. Karuruso na kayo ng gano'y, chicken, barato na kayo. Nagpilang limor-biron, 250 ra, sisiyo na kayo na. Pila na mga kuwanda, mga plura, mga unsa pa diya. Pastor, so ito lagi ka. Namin nag-advertisement. Rator kayo. Taguan 150 rapper. Pila ko na oras? Wa lang mo kay balog unsay pagkahilak sa inyong mga parents. Unsa kasakit sa ilang dughan. Nga ilang mga anak gipadako. Kung yung karoon ninyo lagi binuangan, pagka batasan nyo kayo yung lang. Fear the Lord. Fear of the Lord. Nagyan ang Bible sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Siya ka, fear the Lord. Let us hear the conclusion. Remember the Creator in the days of the youth. Verse number 13. Verse number 12. Verse number 11. Verse 10, I think. Kalimot ko. Atras pa yung gamay. Wala mo noon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Apa mo? Verse number 13. 12, 13.
Kung sa Bible, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God. And keep His commandments. Why? This is the whole duty of man. Once gani, wa na mo'y kahadlok sa Ginoo. Kami mga pastor din, no? Usay, mangugat na lang mi. Kung mahimo, muhilak na lang mi sa iyong atubangan ba? Mahimo, kung masuod pa lang ng Bible sa inyong utok, o niya, inyong ambot lang. Pero dili man good. Kami mga parents, sabi ninyo, sultihan na mo, na may panlantaw sa mong mga anak. Isa ka mong mga parents na may panlantaw sa iyong mga anak. Walay mga parents, nga walay panlantaw sila mga anak. Babae manaog sa lalaki. Pero akong isulti ninyo mga kaigsunan. Wala may mahimo sa iyong mga desisyon. Gadi mao. Sa diyang mahimo mga desisyon nga dili mao, igo ramis paghilak. Sa diyang mag-ani na mo sa inyong mga binuhatan nga di mao, maapil intaw ng mga parents og sakripisyo. We need to fear the Lord. Ibutang sa iyong mind, ibutang sa iyong kasing-kasing, na amoy kahadlok sa Dios. Sa di pa mo manguyab, pamina mo. Kanang uyab, kanang maburosan bitaw mo. Pamina mo. Nagsugo na sa inyong pag-disobedient ba? Kanang bitang inyong yung nga no mag-giing na mo nga dili na mo ikwaliyok together with unbelievers. Dili mo magpataka, abot lang. Ganun yun na namin. Wa mo may kahadlok sa Ginoo. Moingon mo ga to, mangga ng pastor to, mangga ng wali to, mangga na. Sige, ayaw mo to. Padayon mo dia. Abot lang tayo mga maghilak mo. Moingon mo, tinuod gid itong isulting pastor. We need to fear the Lord. The fear of the Lord is our protection. Doon na kay kahadlok sa Ginoo na protection. Sa diyang naigibutang danger, high voltage, mudevelop og fear. Di jud ko diha kay nga naman makurintihan niya ko. Sa diyang nakakita marka kalabera, uy, poisonous. Dili ni nako imnon kay nga mamatay ko. Naay mga danger sign. Pero mga Kristohanon, pagingon sa Ginoo nga, ayaw na. To man. Sige. We need to fear the Lord. Because that is our protection. Number 3, di lang ko magdugay mga kaigsunan. We need to fight. The fear of the Lord, we need to fight. Clark, pwede mo padako-dako na. Inota po niyo, padako na. Wala nila eda. We need to fight. Kining panahon na mga in the last days, we need to fight. We don't fight for our salvation because we are already saved. Wala ta makigaaway para ta moluwas. Sa diya nga itong gidawat si Kristo nga itong manuluwas, giluwas ta sa Diyos. O mga kaigsunan, salamat nga we are saved forever. We do not fight for our eternal security. Wa ta makigaaway para sa itong basig matangtang niya atong kaluwasan. No, dili matangtang atong kaluwasan. Once we are saved forever.
Why? Because we have eternal life. Dabog eternal life nga maputol. Niingon na nga akong barkada, ingon akong amigo nga pastor, Pastor, delikado nang imong gi-preach ng eternal security sa imong church. Kung ano man, siya, ang inyong mga membro magsalig. Inko, ako lagi, dugay mo. Wa man lagi ko magsalig. Mga kaigsoon, buot pasabot nago, ang pagkahibalo nga kita, we are eternally saved. Luwas kita hangtod sa hangtod. Mga kaigsunan, wa na magpasabot nga mubuhat na lang kagsala. Kung dili, madibilo punta sa imong kasing-kasing ang kinaiya nga mao ang pagkamapasalamaton nga to sa Dios. Muingon ka sa Dios, Lord, salamat! Nga bisan kong makasasala, bisan pag makasala, pero ikaw, nagpabili ng imong gugma ka rin ako, o dili gun mawala ang imong gugma. Mga kaigsunan sa diyang gipakamatyan ta ni Kristo, gipakamatyan ta hangtod sa hangtod. O gitagaan ta na kinabuhi nga dayon, eternal life. Kana nga eternal life, ang nakaangkon ra gyud ana, mao ra gyud si Jesus Christ, ang Ginoo ra gyud. Pero gi-share ang iyang kinabuhi nga rin nato. Unsa iyang kinabuhi nga eternal life, iyang gi-share nga rin sa ato nga duna puta eternal life. Diha ni nato makita unsa day kadako ang gugma sa Dios. Muna itong hinuktukan, permi. Ayaw hinuktukin nyo, ay salamat, pwede din ko magpakasala kay I am saved. No! Dili na mo'y tuyo sa Diyos. We do not fight for our salvation. We do not fight for our eternal security. In the book of John, John chapter 10, verse number 27, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my Father's hand. In Hebrews chapter 10, verse number, daghan ka na siya, Hebrews chapter 10. Imong makita diya nga, gitagaan tag eternal, we obtain eternal redemption. We have eternal redemption. In verse number 12. After this, he offered sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Kanang word offered one sacrifice and for sins forever. In verse number 14. Verse number 14. Once an offering hath perfected forever them that are sanctified. Do not he offered kanang word ba diha nga word nga perfected forever them that are sanctified. Ambot pasabot kita mga kaigsunan gi salamat nga gibalaan na ta forever. Kitagaan ta, we are perfected, nahimo tang perfecto tungod sa offering ni Christ, dili sa atong maayong binuhatan. In verse number 15, the Holy Ghost also is a witness to us after that he had said, in verse number 15, I'm sorry. We have eternal redemption. He has offered eternal redemption for us. In verse number, wala naman no. Chapter 9, verse number 14. Chapter 9, verse 14. Kung sa Bible, once the blood, who through eternal Spirit offered himself without spot to God. Kining word nga eternal Spirit offered himself without spot to God. Purge our conscience from the dead works to serve the living God. Wow! Ako lang gito ninyo ba? Ako lang gipakita yung mga verses nga di gud mawala nga to salvation.
Then verse number 15. Naarog gihapon dia. Verse 15. Naagihapon gingon dia, verse 15. And for the redemption of the kanang word, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Mga kaigsoon, we have eternal inheritance. Ang buhat ba sabot mga kaigsoon, we do not fight for our eternal security. But we are to fight, number one, we need to fight for our faith. Importante nga apa mo? Buhay pa mo? We need to fight for our faith. Buhay pamina mo. Kining pagtuon nato mga kaigsunan, kung dili ni nato alagaan, di ta makig-away ani. Ang mahitabo, ang atong pagtuo, igor gitos kaluwasan. Pamina mo. God wants us to be active Christian. Active ka ba? Sa mo ito active? Dili gusto sa Ginoo nga, wala na kay gibuhat. Gusto sa Ginoo nga na kay gibuhat mo, doy. Dili ta magbuhat para sa tong kaluwasan, kaya di man na nato mahimo. Pero natay gihimo mga kaigsunan, para ang atong pagtuo mga kaigsunan, pirmi bang active ang atong pagtuo. Kaya without faith, it is impossible to please God. Mo nang way asinso ang atong kinabuhi, wa gyud tay nahimo sa buluton sa Dios, tungod kay our faith is not active. Sige na paabot agon say panalangit. Dili oy, we need to activate our faith. We need to fight for our faith. Dahil sunod mga kaigsoon, we need to fight for others. Makig-away ta mga kaigsunan para sa uban. Mao na nga mag-pray ka para sa uban. Lord, ang akong anak tabagi. Lord, ang akong papa tabagi. Lord, ang akong parents tabagi. Ginoo, Lord, we are to pray for others. In Jude chapter 20 verse number 23. Jude chapter 20 verse number 23. Wala na, burn out. Sige na lang. We need to fight for others. Akong pag-away mga kaigsoon para lang sa uban ba? Kita luwas naman tayo, amen? Pero ang uban, wala pa man maluwas, yung parents, wala pa man maluwas, yung silingan, wala pa man. Ingo na yung, di sa man pag kayo, ngayon ta pirmi nga, silingan, sorry kayo, kaya nahubog ko gabi, ha? Dili man na pwede. Kinala mo kig-away ta para dili na ta matintal, dili ta madaog sa mga panuway ba? Dili ta ang mga panuway, ang mga atong kaaway dili kadaog sa tuwa. Kay di ta mo away mga kaigsunan, dalhon lang ta permis tong kaaway. Oh, dili mo di mong buhaton, mo di mo buhaton. Mga kaigsunan, we need to fight. Kasagaros mga biktima katong dili mo fight. Pasagdi lang ka Ginoo pastor, ang Ginoo ray kay balos ang kinabuhi. Tiyaw wala bisan nagkamang nakaskahubog may pasagdan ng Ginoo. Bisag unsa naa ka sa sala. Mingon na ka, pasagdi lang Ginoo, kabubuto man ni gihapon is Ginoo pastor, dili taon oy. We need to fight. Igaway ta oy. Makigaway ta. Mga kaigsunan ko dito magigaway. Bati kayo nga atong testimonyo. Kinsa pa may makabig mga kaigsunan kung dito mo barog dito makigaway. We need to fight for our rewards.
Makig-away ta mga kaigsunan for our rewards. Unsay giingon sa Bible? 2 Timothy chapter 4 verse number 7. Wala lain maka-operate dia. Hinay man kayo. I have fought a good fight. I have fought a good fight. I have finished my course. Unsay ingon ni Paul? I have fought a good fight. Sa dihang ikaw mamatay na ba? Di pa mamatay ka nang, himatyo na ka ba? Makaingon ka kag, I have fought a good fight? Or maingon ka nga, Ginoo, pili ra gyapon ko. Ginoo, pili ra gyapon ko. Hanton namatay ka, pili ra gyapon ka. Pero si Paul, siya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Verse number 8, ingon siya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at the last day. At that day. And not to me only, but unto all them also that love his appearing. Dili lang kay si Paul gitagan-an og reward, kundi apil pud ta. Kitang nahigugmas pagbalik sa Ginoo na ning kamot gyutang di ta mapildi. Karon do na tay reward. Kay ulaw kaayo nga moadto kas langit wa kay reward. Wa kay usa bisag gamay. Wa gyud kay nadawat. We need to fight. Igala ko niya ka karon, wa ka makaangkon sa kaluwasan, importante kayo nga maluwas ka. Importante nga si Kristo naa sa imong kasing-kasing imong gidawat. Kay kun wa pa ka makadawat ni Kristo nga imong manuluwas in the rapture, di jud ka maabdala. Mo nang kinasing-kasing jud nimong dawaton si Kristo nga imong manuluwas. Oy, kabong mga Kristohano babina mo. Reviewhan ninyo inyong kaluwasan, oy. Kamog sigilag naa sa sala. Reviewhan niyo yung kaluwasan. Luwas ba kako? Wa mangani, kung wala, dili mo sigurado sa iyong kaluwasan, dawatan niyo si Kristo nga inyong maluluwas. Kaya kung wa ay Kristo sa imong kinabuhi mga kaigsunan, wa jud kay kaluwasan. Ang pagkabaptis, bisan pag nabautis mo ang kagkapila, dili ka makaangkon sa kaluwasan. Si Kristo lamang makaangkon, makahatag na itong kaluwasan. Kung si Kristo atong siyang naangkon sa itong kinabuhi. Manindot ang tanan palihog. Ato giduko atong ulo, ipiyong atong mga mata. Lord, salamat sa imong pulong o Diyos. Salamat sa imong pagka-faithful. Lord, i-bless ang mensahe. Kung na may diniwa pa makaangkon ni Kristo ng ilang person bugtong manuluwas, Lord, I pray, ikaw mag-bless. Lord, take care ang matagusan namo o Diyos. Salamat, Lord, nga ikaw ang among Diyos, nga faithful. Lord, i-bless matag Kristohano o Diyos. Tabagi mi, nga kami o Diyos, we will fight. We need to feed ourselves with your words. Lord, tabagi ang matagusan namo o Diyos. Every day sa among kinabuhi, doon namin kahadlok ni mo o Diyos. Sa among mga desisyon nga among pagabuhaton o Diyos, Lord, I pray, tabagi mi o Diyos, nga unta, apil ka. O ikaw among i-consider o Diyos, nga ikaw mo'y naghatan na magkaalam. Tabangi kami, Lord, nga doon namin kahadlok ni mo permi o Diyos. Lord, bless ang matagusan namo. Ug amo ning gamo in Jesus' name.